Dahil dito mga kapatid, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Ang mga bagay na may kagandang asal at karapat-dapat purihin. Sa panahon ngayon, mahalagang bigyang pansin, hindi lang ang pisikal na kalusugan, kundi lalo na ang kalusugan ng ating isipan. Maraming tao ang ngumiti sa labas pero wasak sa loob. Mas ilan na laging masaya sa paningin ng iba, pero punong-puno ng pagkalito, pag-aalala o kalungkutan sa kanilang kalooban. Ang Diyos ay interesado sa bawat bahagi ng ating pagkatao, pati ang ating isipan at emotion. Gusto niyang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Hindi lahat sa katawan, kundi lalo na sa kalooban. Kaya sa kanyang salita, paalala niya na bantayan natin ang ating iniisip. Dahil dito, nagsisimula ang ating damdamin, desisyon at direksyon. Kapag pinuno natin ang ating isipan ng takot, galit o pagdududa, unti-unti itong binabago ang ating pananaw sa buhay at pati ang ating kaugnayan sa Diyos at kapwa. Pero kapag isinanay natin ang sarili na tumuon sa kabutihan, katotohanan at pag-asa, mas magiging matatag ang ating isipan. Lead me the way, oh Lord. Lead me the way, oh Lord. Lead me the way everlasting. Create me in me a heart of God, and the right spirit within me. Create me a clean heart of God, and renew a right spirit within me. So